that are at stake. Short of expressly advocating a call to arms, there are those who say that we should stand up and stop those who fish in our economic zone. Of course, we will do in due time. There is, alam mo ganito yan eh. Ayan, yan. Pag nagsalita na siya ng eto, ganito yan eh. Yan na yun. Umalis na siya sa script niya. Maayos naman yung internet ha. Ano ba sinasabi ninyong hindi maayos? Diego Latigo, totoo bang hindi maayos o... O yung iba dyan, nanggugulo lang. Okay naman eh, nasa Pilipinas pa yan si Diego Latigo, nasa Caloocan yan. Yung iba dyan, nanggugulo lang eh. Ang hina ng sound, di na mag-earphone kayo. O, ito na, pakingge. When I became president, and when the M16 rifles were canceled by America upon the prodding of the U.S. Congress, I found myself in a quandary because reports were already very ripe na there was the passing of arms in Marawi. O, eto, sabi niya nung una nakita niya pag-upo niya may problema sa mga baril. Okay, sinasabi niya may problema sa mga baril. Tapos, naririnig niya may problema na sa Marawi. Nagkakaroon na ng passing of ng mga weapons. Pakinggan ha, malinaw po ito. And because of the arms were already mostly in the hands of the police, hands me down from the army, were quite old. And sometimes the bolt that pushes the bullet flies out, and the barrel has really become loose, and there are no more lands and means to push it into a circular trajectory to maintain its accuracy. So I was forced to go to China. Mabutit na lang na masabi ko sa inyo to. So dahil nga doon sa instance na yon, nagkakaproblema na sa baril at di ba naalala nyo, pinapaliwanag yan, nagbigay ng mga weapon itong Amerika noon, wala namang mga bala at yung iba mga palyado pa. Naalala nyo yun, sinabi niya yan. Nagpunta siya ngayon sa China para makipag-usap. Okay? Eto ngayon yung laman ng pag-uusap nila ng China. O, pakingge. Huwag yung paulit-ulit na lang. Wala akong naririnig. Paikot-ikot. Repress nyo. Kung ayaw pa rin, exit nyo na yung cellphone ninyo. Off nyo yung cellphone nyo. Tapos mamaya na lang kayo manood pag inire-upload ko. Okay? Kung nagugulang kayo sa live, mamaya na lang kayo manood. I-upload ko to ng buo. Then in China, we had a bilateral. I brought along the military man, Anyo, the chief of staff then, and all of them. Lorenzana. Oh, naku, nandun pa yung Chinese. Sabi niya, ano kayang sasabihin nito? So nagpunta daw sa China, nandun sila mga sekretary niya. Esperon National Security. In that meeting, I said, cabinet members were there, I want to go to my territory to dig oil. That's the word. I dig. Because that is ours. Ang sabi ni President Xi, well, you know, there's a conflict there. Do you think rather than go there and have a confrontation, not necessarily the great ships, warships, but, you know, a squabble there could lead to something else. So we just became friends. And perhaps we can talk about this, but not an outright precipitate move, because, he said it softly,
it can mean trouble. If the trouble comes out from the mouth of a president of a republic, anong magawa mo? So, what did I answer? Well, then maybe, sir, we can talk about this at some other time. But definitely, before I go, we must talk about the West Philippine Sea. We cannot, have our cake and eat it too in this. So, sa madaling salita, sinabi daw niya sa China, I want to go there para magdig ng mga oil. Okay, ang sabi ng China, wag mong gawin yan at magkakaproblema. Kasi nga, meron pa tayong problema dyan. Yun yung sinasabi niya ngayon. I cannot go there even to bring the Coast Guard to drive them away. China also claims the property and he is in possession. Yan ang importanteng maintindihan natin. Merong property. Itong tissue na ito, may property. Okay? Ito yung China. Ito yung Pilipinas. Pareho tayo nag-aagawan dito. Okay? Pareho natin pinag-aagawan tong tissue. Kaya lang, hawak to ng China. Ito tayo. Pero kiniklaim natin ito, atin to. Kiniklaim natin. Sila, kiniklaim din at kanila yon. Pero sino may hawak? China. So para lumusob ka dyan at kunin mo, agawin mo yan, malaking gulo yan. Yan ang sinasabi ni Duterte. Okay, malaking gulo kung gagawin yon. Kasi nga, they are on possession doon sa island na yon. Kaya nga, tingnan niyo yung susunod niya sasabihin. Yan ang problema. Sila yung in possession and claiming all the resources there as an owner. We are claiming the same, but we are not in the possession because of that fiasco. Noong dalawang nag-stand off doon during the time of my predecessor, si Albert Ambassador, if I'm correct, I do not know his real name, tayo ang umatras. Pagsabi na umatras, that was a kind of a compromise. Tayo ang umatras. Nung umatras tayo, pumasok sila. Marami na. That day, we lost the Spratly and the Panganiban. Yan ang totoo. Walang bulahan yan. Ngayon, may arbitrary ruling. Nagigets ninyo? Okay. Balik naman tayo. Baka sabihin ninyo, sinungaling si Duterte, hindi totoo yan. Pakinggan nyo itong report na ito para at least alam natin na kung bakit hindi tayo bedding basta-basta. Kasi nga, they are on that possession. Hawak nila yun eh. Pakingge. August 5, 2023, nang i-waterbomb ng China Coast Guard ang Philippine Coast Guard habang nagsasagawa ng resupply mission ng Pilipinas sa Ayungin Shoal. Sa isa pang waterbombing incident nitong March 23, 2024, umabot na sa mas delikado ang sitwasyon. Nito lang katapusan ng Abril, mga barko naman ng PCG at BFAR ang napinsala dahil sa pag-water cannon ng China sa Baho de Masinloc. Paano humantong sa puntong ito ang China at Pilipinas? Here's what you need to know. Dekada nang iginigiit ng China ang kanilang pagmamayari sa kabuuan ng South China Sea. 1947 nang ilabas ng China ang kanilang 9-dash line map na sakop ang buong South China Sea. Ang mapang ito matagal nang pinabulaanan at walang legal basis ayon sa Permanent Court of Arbitration sa The Hague. Ibig sabihin, sakop ng teritoryo ng Pilipinas at exclusive economic zone
ang West Philippine Sea. Ayon kay Professor Renato de Castro, isang eksperto sa pag-aaral ng international studies, isa raw sa mga goal ng China ay masakop ang tinatawag na First Island Chain. Unang-unang ho talaga dyan basis yung resources. Pangalawa rin ho dyan, tinatawag natin geostrategic. Pero ang China ho talaga, ang goal niya talaga is to kontrolin ho yung tinatawag na karagatan ho within yung tinatawag nilang the First Island Chain. No? Yung First Island Chain ho, pinaka-north ho niyan Japan, sa gitna ho niyan Taiwan, at ang baba ho niyan Pilipinas at Indonesia. Gusto niyang kontrolin yung karagatan ho doon. No? Hindi lang ho sa South China Sea, pati ho na doon sinatawag natin East China Sea ho. Sa pagkontrol ng China sa South at East China Sea, magkakaroon sila ng access sa likas na yaman at oil exploration doon. Isa raw ito sa grand strategy ng China. Tinatawag nilang grand strategy nila na in-announce ni President Xi Jinping noong 2012, no? Tinatawag nilang panaginip ng China or Chinese dream. Ang China ho, kumbaga, kasi ho, ang tingin ng mga Chino ho, bago ho dumating ang mga Europeo ho dito, mga Spanyol, Portuguese, mga Ingles ho, mga Pranses, sila ho yung tinatawag nila, no? Term ho nila to, Chungku, the Middle Kingdom. Kumbaga na etsupera ho sila nung pumasok ho yung mga colonial powers, tapos nag-experience ho sila, tinatawag nilang 100 taon na sila'y hiniya at hinamako. Tinatawag nilang century of shame and humiliation. Ngayon ho malakas sila, makapangyarihan sila, mayaman sila, panahon nila na maibalik ho, kumbaga sa tingin nila yung natural, na China ho talaga ang pinakamakapangyarihang bansa ho dito sa Asia. 1979, sinimulan na rin ng China na palakasin ang kanilang depensa. Unang-una, bumalik ho tayo sa kasaysayan noong 1978 ho, sa panahon ho ni dating nasirang Deng Xiaoping. Sabi nila, ang China ho, komunista, madami sila yung population nila, pero hindi ho sila malakas, hindi ho sila mayaman. So noong 1979 ho, nag-embark sila ng 4 modernization. Economy, technology, education, at pang-apat ho doon yung sandatahan lakas nila, yung military capabilities ho nila. So for so many decades ho, ang polisiya ng China ho doon, itago nila yung lakas nila. Lumakas ang ekonomiya ng China, no, by 2009 ho, 2010, nalampasan na ho nila ang Japan as the second largest economy in the world. Sabi nila, mayaman na tayo, dapat maging makapangyarihan din tayo lalo na ho sa sandatahang lakas. So in-increase na rin ho ng China yung kanyang defense budget. 1995 nang unang makita ang presensya ng China sa Palawan. Nagulat ho tayo nung na-discover ho nung ating mga mangingisda ho to, bigla ho silang dinitain ng mga Chino ho sa Mischief Reef or Panganiban Reef. Nagulat ho sila, occupied na ng Chinese Navy, at nagtayo ho yung mga Chino na mga shelters, wooden shelters ho. At sinasabi ho ng mga China, barong-baro lang ho, no, gawa sa kahoy. Anong taon to? Anong taon? Ulitin natin. Budget. 1995 nang unang makita ang presensya ng China. 1995. Si Duterte ang presidente niyan. Tama, mali. Kasalanan ni Duterte yan eh. China sa Palawan. Nagulat ho tayo nung na-discover ho nung ating mga mangingisda ho to, bigla ho silang dinitain ng mga Chino ho sa Mischief Reef or Panganiban Reef. Nagulat ho sila, occupied na ng Chinese Navy, at nagtayo ho yung mga Chino na mga shelters, wooden shelters ho. At sinasabi ho ng mga China, barong-baro lang ho, no, gawa sa kahoy. At sinasabi ho sa atin ng mga Chino ho noon, para lang ho to sa aming mga mangingisda. Hindi, kasalanan ho ni Presidente Duterte yan. Pero daan-daan ho, pinalakas ho nila yung presence ho nila. Ngayon ho, yung Mischief Reef o yung Pag-asa Reef ho talaga is a major Chinese naval and air base ho. At hindi lang ho yun, madami pa silang mga isla na kanilang ginawa, artificial islands, at nilagyan ho nila ng kanilang mga military facility. Hindi, si Duterte may kasalanan yan. Si Duterte! Basta China, Duterte may kasalanan. Yun ang katotohanan dyan. Basta China, Duterte yan. Sino ang presidente niyan, di nyo lang alam.
Kala nyo si Ramos? Hindi. Sana namumuno niyan sa ano ni Ramos. Inuutusan lang niya si Ramos. Sa kabila ng presensya ng hukbong sandatahan nito sa Pilipinas noong 1995, nakalaunan ay idineklarang iligal ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Pumasok sa tinaguriang Golden Age ang relasyon ng China at Pilipinas noong 2005. Naku po, si Duterte uli may pakana niya, Golden Age. Si Duterte uli. Si Duterte huli, 2005, siya uling presidente niyan. Sobrang tagal ng presidente ni Duterte, hindi nyo ba alam? Since 1995. Sa panahon ho ni President Gloria Macapagal Arroyo, lalo na sa panahon niya, na tinatawag na First Golden Age of Philippine-China Relation noong 2005. Nag-continue ho yan, nagkaroon pa ho ng madaming mga controversial deals ho. Tinatawag ho natin yung North Luzon Rail Project ho. Tapos nandiyan ho yung CTE, yung National Broadband Network. Tapos nandiyan ho yung controversial na unconstitutional Joint Maritime and Seismic Undertaking. Nung panahon ho ng dating presidente nyo, si Rodrigo Duterte, ang polisiya ho nyo ay appeasement. Tingnan mo itong gago rin to, no? Presidente nyo, diyan pa lang, alam mo na kung asan siya nakapwesto eh. Itong political analyst na ito. Ang presidente nyo, may pagkaano rin ng bunganga nito eh, no? Tingnan mo tuloy mo sinabi niya. Yan ho yung controversial na unconstitutional Joint Maritime and Seismic Undertaking. Nung panahon ho ng dating presidente nyo, si Rodrigo Duterte, ang polisiya ho nyo ay appeasement. No? Kumbaga, ino-accommodate natin o ini-entertain ng China. In due fairness naman ho sa kanya, nakita niya ho yung threat, yung Chinese expansion. Pero sa tingin niya ho, kung chikahin natin ng China, i-appease natin ng China, ma-moderate natin ang behavior ng China. Hindi ho yan nangyari. Iyon ang sinasabi niya. Yun, dun siya nagkakamali. Sabi nito, tama naman sinabi na chikahin o anuhin natin tong China, pero hindi naman nangyari yon. Alam nyo, that's wrong. Bakit ka nyo? Tandaan ninyo, nung time ni before si Duterte, hirap na hirap tayo makangisda dyan. Pero nung naayos ni Duterte yung pakikipag-usap natin sa China, doon po nagkaroon ng pagkakataon ang mga mangingisda natin na makangisda dyan nung panahon ni Duterte. Kasi nga kaibigan, naging magkaibigan. Dinaan sa diplomasyang kaparaanan. Di ba? Noong 2012 naman, nagkaroon ng standoff ang China at Pilipinas sa Scarborough Shoal. Kailan yan? Presidente niyan, si Duterte uli. Si Duterte may kasalanan yan. Hindi ho si Pinoy ang presidente niyan. Si Duterte pa rin. Dahil sa pagpapatayo ng China ng establishmento sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Kaya, naghain ng reklamo. Ito yung sinasabi ni Pangulong Duterte kanina sa sauna niya. 'Di ba? Nagkaroon ng standoff. Gusto niya mga magpaliwanag yung DFA nung nakaraang administrasyon eh. Bakit umalis? 'Di ba ho? Bakit tanungin ko kayo. Yan ang ugat ng problema natin eh. Kasi every one of us is claiming that. Marami na ho, hindi lang China, hindi lang Pilipinas, iba pang mga bansa nagki-claim. Kaya lang, nagkaroon ng standoff nun. Umatras tayo. Diba? Umatras tayo nun eh. Tapos, ano nangyari? Dahil doon, na-possession na nila ngayon yung lugar. Yun yung sinasabi ni PRRD na gusto namin uli maghukay para sa oil. Ang sabi ng China, pag ginawa nyo yan, may problema tayo dyan. Reklamo ang Pilipinas sa UNCLOS at nanalo ang Pilipinas noong 2016. Ang mamamahayag na si Joseph Morong halos isang taon nang kinocover ang sigalot sa Kalayaan Island na bahagi ng West Philippine Seas. So ayan lang ha. Ine-emphasize ko lang ho sa inyo na hindi ho nagsisinungaling si Duterte. Ito nga itong pag-aaral na to, pag-aaral ng mga dilawan to eh. Pero and yet,
honest si Pangulong Duterte na sinasabi niya, kaya nagka-problema yan kasi binitawan natin. Yun ang problema eh. Binitawan natin yon. Tapos, hawak na nila. Anong gusto nyo ngayon? Kunin natin, agawin natin uli. Gulo nga yan. Diba? Gulo. Hindi nyo ba napansin dun sa kasaysayan ng China, nung lumakas sila, pinalakas din nila yung army nila. Tayo, gusto natin, kesa napalakasin yung army natin, ano ginagawa natin? Kumakampi tayo sa Amerika, gusto natin maging dependent. Hindi nga natin, kasi parang kinokontra nila yung ano natin sa China, yung pagiging kaibigan natin through the time ni Duterte. Ang problema, ayaw nga nila sa China, yung administrasyon ngayon lalo na yung mga bida-bida dyan, ayaw nga nila sa China pero inilipat lang nila sa Amerika. Nagigets ninyo? So ganun pa rin. Hindi pa rin tayo independent pagdating sa power o sa lakas ng ating military. Umasa lang tayo, inilipat lang natin from China to America. Di para pala tayo mga tanga. Para uta pa rin tayo. Diba? So ano ang punto natin dito? Again, yung ginagawang hakbang natin, lusob tayo ng lusob na wala naman tayong goal, yun yung sinasabi kong sabit. Alamin nyo muna sa presidente, ano ba goal natin dito? Kung gusto natin mag-escalate, tapos pag nag-escalate, gera na, then go! O, laban tayo lahat. Damay-damay na to.